Ikaw ba ay member ng AFSLAI? If yes, meron kang 5 bagay na dapat mong malaman. So, if you are a member, please watch this video. Dahil nandito ka sa video na ito, malamang ikaw ay member ng AFSLAI. Kaya naman, merong 5 bagay na dapat mo malaman bilang AFSLAI member. So, let's get started. Number 1. 10 years of no update sa AFSLAI is your account is subject to termination. Oh no. Yes, you heard it right. Subject for termination kung wala talagang update for 10 years ang inyong account. So ideally, you need to update your account every 3 years. Kaya naman, for example, kung nagpa-member kayo ng AFSLAI noong private pa kayo, tapos naging sergeant kayo after 10 years, tapos wala kayong update, nako, tignan nyo yung account nyo, visit the AFSLAI branch, at baka na-terminate ng account nyo. So, please do update your AFSLAI account para updated lagi yung data nyo at yung status nyo sa AFSLAI. Number 2 na kailangan malaman nyo as an AFSLAI member is dapat meron kayong 2 passbook. So, again, this is a frequently asked question sa ating videos. So, the first is the capital contribution and the second is the red passbook or the regular savings account. At dito po sa red pumapasok ang dividends natin from the green passbook. Kaya i-take note niyo po yan kasi marami sa inyo ay hindi alam na 2 talaga ito, mga ka-family. At take note then is wala na po itong yellow passbook. Matagal na po, I think way back 2016, 17, wala na po ito, mga ka-family. So, ang AFSLAI po ay 2 na lang po ang kanilang passbook, okay? Po is for number 3. If you are an AFSLAI member at married kayo, pwede po kayo mag-joint account. If you are a regular member, isa sa inyo ay regular member at ang isa naman sa inyo yung spouse nyo ay associate member, pwede po kayo mag-apply for joint account. So, just like us, sa amin ng husband ko, joint account po kami ng husband ko. Dahil sa case po namin is, ako po talaga yung nagtatransact, like deposit or withdrawal. So, meron po akong access dahil joint account na nga po kami. And again, associate member can no longer deposit here in the capital contribution. So, ang pwede nyo na lang po ma-deposituhan is yung inyong regular passbook. So, that is for the associate member. Bakit? Hindi ko po alam. Only AFSLAI knows. So, pang-4 na po tayo, mga ka-family. So, in number 4 is AFSLAI has Assistance to Leave Member Survivor or yung tinatawag nila na ALMS. So, basically, this is a burial assistance na binibigay po sa atin ni AFSLAI. Mapa-regular member or associate member ka pa po. Are entitled to receive this kind of benefit from AFSLAI. Pero, kailangan nyo po mag-file ng termination of membership bago po ito ma-receive. At kailangan nyo po ito maasikaso within 2 years. Dahil pag nag-exist siya sa 2 years is hindi nyo na po maa-avail ito. So, ito po ang maa-avail ninyo. Kung sakali po ay yung isang regular member ay mamatay, di po natin kasi alam yung buhay nila, since sila po ay sundalo or police in line of duty nila, ang cause of death po nila is killed in action, KIA. So, ang kanilang makukuha po dyan ay 70,000 pesos kung regular member. At naman po, kung ang regular member ay ang cause of death is including presumptive death, yung natural death, or na-aksidente, or namatay dahil sa sakit, you will receive 20,000 pesos. At naman po, kung ikaw ay associate member, at ang cause of death po ay including presumptive death or yung natural death or any sickness po, magbibigay po sila ng 10,000 pesos.
Yet, kailangan nyo po ito i-file within 2 years. So, take note po yan mga ka-family. This is very informative para po sakali po may malapitan po kayo na makahingi ng inyong financial assistance or burial assistance from AppsLY. Paano naman mga ka-family if na-excess na siya sa 2 years bago siya nakapag-file ng itong ALMS ng AppsLY? Well, sad to say, hindi nyo na po makiklaim at no effect na po ang inyong benefit pag lampas 2 years na po. Kaya please po, take note on this. Kailangan nyo po yan malaman. Last but not the least, in the 5th of our list ay meron po silang tinatawag na Loan Recovery Program. By the way, mga ka-family, ang AppsLY po ay may dalawang ino-offer na burial assistance. So, first po is yung na-mention ko po from the 4th of our list is yung ALMS, yung Assistance to Lift Members Survivors. So, yan po yung first. So, anyone or anybody can avail as long as member ka ng AppsLY. At itong second naman ay yung burial benefit from insurance provider. Ito pong burial assistance na ito ay meron pong magbibigay sa inyo na third-party insurance provider at yan po ang Manulife. Pero mga ka-family, itong burial benefit from insurance provider by Manulife ay ang makaka-avail lang po nito ay yung may mga loans na hindi po natapos. So, yung may mga loans from 2017 up to present. So, yan po sila ang entitled to receive the insurance provider of burial assistance from Manulife. So, ano pala ito mga ka-family? You might ask, paano mag-apply or ano pong makukuha namin? So, again mga ka-family, ang makaka-avail lang po nito ay yung may mga loans na biglang namatay due to presumptive death or yung mga nakiya, hindi po natin alam ano yung cause of death nila. So, you might ask me, paano po kami makaka-avail nito? So, let's give an example. At ano po yung process nito mga ka-family? So, let's have a step-by-step process. At baka ikaw po itong nasa sitwasyon na ito, lalo na sa mga claimant or sa mga legal beneficiaries na hanggang ngayon hindi pa rin naaasikaso. So ngayon po ay may example po tayo. For example, ito po ay isang sundalo at itong si Mr. Juan, ayan, si Mr. Juan ay isang member ng AppsLY. Si Mr. Juan po ay biglang namatay tapos hindi niya po natapos yung loan niya. Kaya ayun, namatay siya na may loan sa AppsLY. Ngayon, syempre, si Mr. Juan ay may mga legal beneficiaries like yung kanyang spouse, yung kanyang children, yan po yung mga legal beneficiaries niya. So, anong gagawin ng mga legal beneficiaries ni Mr. Juan since siya ay namatay nga po? So, ngayon, as a wife, pupunta po kayo ng office. At magsasubmit po kayo ng requirements para ma-terminate po yung account ni Mr. Juan sa AppsLY. So, termination of membership ni Mr. Juan sa AppsLY. Dahil si Manulife as an insurance provider, siya po ang magbabayad sa remaining balance ni Mr. Juan, which is yung loan niya na hindi natapos dahil nga namatay siya, di ba? Kaya si Manulife ang magbabayad at magsisettle sa remaining loans ni Mr. Juan. That will only happen if you will comply the requirements, yung mga as requirements ni AppsLY. And if you are a claimant, you may go to their office para mag-file ng termination of account ng inyong spouse. Personally, I can help you po dahil isa po yan sa mga program nila, Refer a Claimant. So, pwede ko po kayo ma-recommend or ma-refer para po matulungan po kayo i-claim yung burial assistance from Manulife. So, yung ibibigay po nila sa inyo is worth 35,000 pesos from Manulife.
That's why you need to file the requirements. You need to submit all the requirements for the termination of your account. Yung sa mga namatay na member, just like Mr. Juan. So, yan po yung example natin. So, from Mr. Juan na namatay na AFSLAI member, tapos nag-file yung kanyang beneficiaries like the spouse or the children, at kailangan po talaga ma-terminate ang kanilang account para po yung remaining loans ay mabayaran. At makaka-receive ng 35,000 pesos na burial assistance. I will link down below kung ano po yung mga requirements for termination of account dito po sa ating description box, and you may also follow their official Facebook page ng AFSLAI. If naman meron kang loan sa AFSLAI, pero ang reason ay awol or na-terminate ka due to some issues, kailangan nyo po isettle ang inyong loans. Dahil kung hindi, siyempre naman, makakatulog ba naman kayo kung meron kayong utang? Utang na loob naman, magbayad naman kayo mga ka-family na merong mga loan. Nag-uumpisa na si AFSLAI mag-file ng mga small claims, kaya please settle your loans bago mahuli ang lahat. I hope this video ay nakatulong po sa inyo at informative po ito para as an AFSLAI member ay alam nyo po yung mga 5 bagay na dapat nyo malaman. Also to grab this opportunity to thank AFSLAI for inviting me sa kanilang financial literacy program last March 19. At si The Present po yung speaker. So, thank you so much, AFSLAI, for having me as a guest. Wow. At salamat kay Ma'am Ludina at kay Mr. Gerald sa kanilang accommodation and warm welcome. We really had a great time and lots of learning. So, yun na nga. Thank you. Mabuhay po, AFSLAI. And kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe our YouTube channel and click nyo na rin po ang bell button para updated po kayo lagi sa aming mga videos. At don't forget to click like and share this video para malaman po ng bawat AFSLAI member. So once again, thank you so much and see you again in our next video vlog. Bye!